Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Narito po ang inyong kapatid, Sister Rita Bautista, na inyo pong makakasama ngayong umaga sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa Numbers chapter 10 verses 14 to 28. Ito po ay may pamagat na description of the order of Mars. Ito ay paglarawan ng utos kung paano ang pagmamarcha. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin at hingin natin ang patnubay ng banal na spirito sa ating pag-aaralan. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa umagang ito, sa opportunity na kami pong muli ay makapag-aral ng iyong mga salita. Hinihiling po namin, Ama, ang gabay ng iyong banal na spirito na magbibigay kaunawaan sa amin pong pag-aaralan sa mga salita ng aming Panginoong Hesus, na siya pong magbibigay ng kaunawaan at kaliwanagan sa amin. Unahan mo pong iyong lingkod at maipahayag ang iyong salita ng ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Sa atin pong pagpapatuloy, atin pong balikan yung ating pinag-aaralan. Dito po ay makikita natin may instruction na binigay ang Panginoon kay Moses para kung anong gagawin sa mga Israelita. At ito pong order ni ito ay pinangungunahan ng 12 tribes. Ito po yung mga anak ni Jacob. Ngayon po, may mga mahalagang bagay tayong matututunan dito sa ating pinag-aaralan. Una po, may disenyo ang Diyos na ipinatutupad sa bawat paglalakbay ng mga Israelita. Mababasa po natin dyan, mauna muna si Judah hanggang sunod-sunod yung ibang mga leaders at iba't ibang tribo. Meron din naman pong magdadala ng mga banal na kagamitan, meron naman pong nagtatayo ng tolda, at ang bawat isa po ay may instruction ng Panginoon na dapat niya ipatupad ito. At sa pangalawa po, ang unang maglalakad ay ang grupo ng tribo ni Judah. Okay po, naglakad sila ayon sa pinag-uutos ng Panginoon. Ibig sabihin po, nung natanggap nila instruction, ay isinapuso nila at tinupad nila ang dapat gawin. Okay po, at pangatlo, may gampanin ng bawat tribo ayon pinag-utos sa kanila. Pag nailigpit na ang banal na tolda, ay maglalakad na ang ni Gerson at Merari na dala nila ito. So, ang bawat tribo may kanya-kanya po silang pagmarcha, may kanya-kanya po silang gagawin, at may kanya-kanya po silang mga leaders din naman. Pang-apat po, sa kanilang paglalakad, kasama ang kanilang leaders ng bawat tribo, ayon po ito sa pagkakasunod-sunod. Mababasa po natin yan dyan sa ating pinag-aaralan. Maglalakad ang tribo ni Koha at dala ang banal na kagamitan pag nakarating na sila sa bagong kampo. At dapat po tapos na pong itayo ang banal na tolda. Meaning po, alerto silang lahat. Alam nila yung ginagawa nila, alam nila yung instruction, kaya po sila ay sama-samang ginagawa ito. At sa number 5 po, ayon pa din sa pinag-uutos ng Diyos, ang huling maglalakbay ay ang grupo sa tribo na Dan na siyang magsisilbing bantay sa hulihan ng kampo. Tingnan po natin yung simula. Sa simula, ang pangbungad na nagmarcha ay yung lipi o tribo ni Judah. Ngayon po, sa kalagitnaan, ay makikita natin na nandun din po yung iba't ibang tribo sa gitna. At bilang sa likod naman, ito pong ang tribo ni Dan. Meaning po, may sa harapan, may sa gitna, may sa likuran. Sinisigurado lamang po ng Diyos na ay secured or may nagsisilbing bantay sa huluhan ng kampo. Sa ating panahon ngayon, ay may disenyo din ang Diyos sa ating buhay. Kagaya ng mga Israelites, kung paano tinuro ng Panginoon, sino unang magmamarcha, sinong hahawak ng watawat, ganun po kumpleto. Sa ating mo naman ngayon, bilang Kristiyano, sa ating paglalakbay, hindi po laging maganda yung paglalakbay natin. May mga dadaanan tayong challenges, problema, mga persecution, mga iba't ibang bagay na minsan parang ayaw na po nating maglakbay or parang ayaw na natin magpatuloy bilang Kristiyano. Ngunit may instruction din si Lord sa atin sa Hebrews 12:2. Sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Finisher po, ibig sabihin tatapusin natin. Hindi po pwedeng pag dumaan tayo sa mga pagsusupok, hihinto na po tayo. Ang sabi po ng Lord, finisher of our faith. Sino
po ang tatapos nun? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya kinakailangan po nakatuon lamang tayo sa Panginoon upang sa ating paglakad, hindi tayo madapa man tayo, tumayo tayo uli upang sa ganun makalakad tayo uli kasama ang Panginoon. Hindi po natin may iwasan yan sa panahon natin. Marami pong mga bagay na may hirap, may mga problema, pero tingnan lang po natin ang pinagmumula ng ating pananampalataya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, ang Diyos ay naglagay ng mangunguna upang siya nating sundan, tularan ang kanilang pananampalataya, ang kanilang gawa, ang kanilang paglilingkod, at ang kanilang pag-asa. Sa pagdating ng panahon, sila man ay makakasama sa pagbalik ng Panginoon. Okay po, ang una pong nagturo niyan sa atin, walang iba kundi ating Bishop Gadi. Tinuro sa atin ang paglalakbay, tinuro sa atin ang salita ng Diyos. Siya yung nanguna sa atin. At ngayon po, ay may mga ginagamit na rin namang nangunguna sa atin, sa ating iglesia. Nandiyan ang Board of Trustees, Executive Board, ating Ministerial Head, ang ating mga pastoran, at marami po na ginagamit sa atin ngayon upang sundan at tularan ninyong ating pananampalataya. Bakit po? Kasi ang purpose po niyan, ang lahat ng yan ay mga ingredients para nang sa ganun ay makapagpatuloy po tayo. Kung ang mga Israelites po ay gusto nila makarating sa Canaan or sa lupang pangako, tayo din naman nais ng Panginoon na yung ating pananampalataya ay hindi po mawala or manlamig. Pangatlo po, may mga paparaanan ng Diyos upang matutunan natin ang tamang kaparaanan sa ating pagtahak sa ating patutunguhan. Okay po. So, may mga kaparaanan ng Diyos minsan hindi natin maintindihan. Minsan naman naintindihan natin pero mahirap naman nating sundin. Minsan naman po naintindihan natin, gusto nating sundin, kaya lang po minsan hindi natin nagagawa. So yung mga bagay na yan ay paraanan din ng Panginoon na tayo ay lumago. Kaya may mga bagay po na kailangan din nating matutunan. Kailangan po open tayo sa instruction ng Panginoon, open tayo sa correction, open tayo to learn more, open tayo mag-upgrade, open tayo sa mga bagay na makapagpapalago sa atin. Okay po? So ang mga Israelites, kung ginabayan sila ng Panginoon upang makarating sa lupang pangako, ang Panginoong Hesus din naman ay may pangako sa atin sa John 14:3. Sabi niya, kung saan siya na doon din tayo pupunta sa pamamagitan niya. Kaya yung pangako na yun ang ating panghawakan po. Nais ng Diyos panghawakan natin yung kanyang pangako kung paano yung mga Israelita pinanghawakan nila yung instruction tsaka pangako ng Diyos. Kaya nga po sila ay nagpatuloy. At tayo pong lahat ay nasa process of growing, nasa process tayo ng kinokorek tayo ng Lord, inaayos yung ating character, tinutulungan tayo ni Lord sa ating mga weakness at pinalalakas tayo. Ngayon, dapat po itanim natin sa ating puso. God is God of order. Sa simula pa lamang na ating pag-aaral, hindi ba inayos na ni Lord ang instruction niya kung paano pangkat-pangkat, kung sino yung magkakasunod na dapat magmarcha. Ganun din po tayo. Nais ng Diyos na ang buhay natin ay in order. Nais niya maayos yung takbo ng buhay natin, yung pananampalataya natin sa Kanya. Nais niya maganda yung takbo ng buhay natin sa ating family, ganun din sa ating ministry, ganun din sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung ang mga Israelites may iba't ibang tribo, ngunit isang disenyo na ginawa ng Diyos para sila'y sumunod, matatagpuan po yan sa Numbers 10:28. Ganun din naman po tayo. Tayo po ay galing sa iba't ibang pamilya, iba't ibang ating lugar na pinanggalingan, ngunit tayong lahat ay tinuturuan ng Diyos magkaroon ng kaisang kaisipan. Ang lahat ng ito ay paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Sa ngayon, tayong lahat naglilingkod, ginagawa natin yung the best sa Panginoon. These are all preparation for the coming of the Lord, or kung dumating ang time na tayo kukunin niya or tayo ay umuwi na sa Kanya, at least lahat ito ay napaghandaan natin. At tayo ay haharap sa Panginoon na masaya na natapos natin ang pinagagawa niya sa atin. Kaya tayo magpasalamat sa Panginoon sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Praise God! Salamat Panginoon sa aming natutunan. Salamat din dahil mula noon hanggang ngayon, Lord, hindi ka nagbabago sa amin. Laging may bago sa bawat umaga. Laging may pag-asa sa bawat nilalakaran namin. Kaya po dinadalangan namin ang katurong ito'y tumimo sa aming puso, Lord.
mahaba pa ang aming journey with you. Kasama ka namin. Ngunit salamat dahil ni minsan hindi mo kainiwan, hindi mo kami pinabayaan. Ganon din po, Lord, dalangin namin ang aming bansa sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Mga bagay na hindi namin inaasahan, ngunit nangyayari sa ngayon ang hindi pagkakasundo, mga bagay na minsan hindi nagkakaintindihan. Lord, mapalad ang bansa na ikaw ang Panginoon. Kung kaya kami po ay nagtitiwala na alisin mo lahat ng corruption, Lord, alisin mo yung mga bagay na nagpapahina sa aming bansa, ang mga kasinungalingan ng kaaway. At patuloy po, tulungan mo kami bilang mananampalataya, ipanalangin namin ang aming bansa. At maraming salamat po sa bansa na iyong binigay. Tulungan mo kaming mamuhay, Lord, kasama ang aming bansa na napupuno ng panalangin sa bawat araw. Maraming salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Maraming salamat po muli, mga kapatid, sa pakikibahagi nyo sa ating programa. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos sa ating puso at alam natin pag ito'y ating pinagnilayan, mauunawaan natin ito. Kaya po, bukas sa mga darating pang araw, tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos sa programang ito. Alam po natin na habang tayo nag-aaral, tayo po ay patuloy na natututo at pinangungusapan ng Diyos. Ipanalangin din po natin yung mga pinagbibigyan natin ng mga video na ito upang ito ay maging pagpapala rin sa iba at pagpapara sa mga taong nagnanais makakilala sa Kanya. Kaya minsan pa, isang masaya, masaganang umaga sa bawat isa. Sa Diyos ang papuri. Amen at amen. Praise God.